pasasalamat ang puso kong ito. O Diyos, sa kabutihan at sa katapatan mo, hindi karapat-dapat ang isang katulad ko, ngunit ako'y binilis at binago, kaya aawit sa'yo. Higit sa lahat ang pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ang biyaya mo, napakaliwanag na kinabukasan ko. Hindi matatakot sa lubungin man ang bagyo, dahil Jesus, sa piling mo ay may masisilungan ako. Ano man ang mangyari ay magtitiwala ako. Jesus, walang maghiwalay sa akin at sa'yo. Higit sa lahat ang pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ang biyaya mo, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Higit sa lahat ang pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ang biyaya mo, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Wala nang mas hihigit, wala nang mas lalapis sa lawak ng pag-ibig na aking nakamit. Wala nang mas hihigit, wala nang mas lalapis sa lawak ng pag-ibig na aking nakamit. Higit sa lahat ang pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ang biyaya mo, napakaliwanag na kinabukasan ko. Higit sa lahat, higit sa lahat ang pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ang biyaya mo, napakaliwanag na kinabukasan ko. Napakaliwanag, 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 napakaliwanag na kinabukasan ko. Amen po. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ay karapat-dapat sa aming papuri at pagsamba. Kaya tingin mo ang aming mga awit. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Salamat sa dakila mong pag-ibig.
Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailanman hindi ka nagbabago. Tiwala ko ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Mamamalagi sa kalinga mo. Minsan pa i-declare po natin na kailanman hindi ka nagbabago. Amen. Tiwala ko ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Sabay po natin awitin at i-declare. Ang iyong nilikha't luluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Bawat lahi ay nagsasabi. Sabihin po natin, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba.
Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Iyong likha, ang iyong nilikha'y luluhod sa iyo. Itataas ang ngalan mo. Ang bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Kami iyong likha'y lumuluhod sa iyo. Tinataas ang ngalan mo. Ang bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Dakila ka. Kabanal-banal ng Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Bawat labi, lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay
So, ngayong umaga po ay napakagandang alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Ano po, na tayo ay magkakasama-sama muli. So, isang community, tinatawag na a community of love is a place of mentorship. Yan po ang pag-uusapan natin ngayong umaga. So, na may pinamagatan pong cultivating love through mentorship. Ayan. Kayo po ba ay nakaranas na po ng alagaan ng isang nakakatandang Kristiyano? Ayan. So, ang tawag po doon ay mentor o mentorship. So, halimbawa, kapag ikaw ay mayroong nag-aalaga sa iyo, nangunguna sa iyo, nag-guide sa iyo, yan po ay mentorship. Tingnan po natin ang salaysay mula sa Exodus chapter 18, verse 1 hanggang 27. Pero sinimulan ko na lang po sa 18 at sa 8. Tapos, mga laktaw-laktaw na verses. Ayan, tingnan po natin. Verse 8. Ganito po muna ang sinasabi. Isinalaysay ni Moses ang lahat ng ginawa ni Yahweh sa Paraon at sa mga Ehipsyo at kung paano iniligtas ni Yahweh ang mga Israelita. Isinalaysay rin niya ang hirap na inabot nila sa paglalakbay at kung paano sila tinulungan ni Yahweh. Laktaw po tayo sa 13. Kinabukasan, naupo si Moses upang mamagitan at humatol sa mga usapin sa mga tao. Inabot siya ng gabi sa dami ng taong lumapit sa kanya. Verse 14. Nang makita ni Jethro ang hirap na inabot ni Moses sa kanyang ginagawa, tinanong niya ito, ano bang ginagawa mo sa mga tao? Bakit mag-isa mong ginagawa ito at ang mga tao ay maghapong nakapaligid sa iyo? Verse 17, laktaw po tayo. Sinabi ni Jethro, hindi ganyan ang dapat mong gawin. Verse 18, pinahirapan mo ang iyong sarili, pati ang mga tao. Napakalaking gawain iyan para sa iyo at hindi mo iyan kayang mag-isa. 19, pakinggan mo itong ipapayo ko sa iyo at tutulungan ka ng Diyos. Ikaw ang lalapit sa Diyos para sa kanila at magdadala sa Kanya ng kanila mga usapin. Ikaw ang magtuturo, verse 20. Ikaw ang magtuturo sa kanila ng mga kautusan at mga tuntunin. At ikaw rin ang mga magpapaliwanag sa kanilang kung ano ang dapat nilang gawin. 21. Diyan pa ho kayo, medyo mahaba-haba ho tayo. Ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at di masusuhulan. Gawin mo silang tagapangasiwa sa libo-libo, daan-daan, 5,000 at 10,000. Verse 22, sila na ang bahalang humatol sa maliliit na usapin at ang mabibigat na kaso lamang ang ihaharap sa iyo. Sa gayon, hindi ka masyadong mahirapan sapagkat matutulungan ka nila sa iyong gawain. Verse 23. Kung gayon, ang gagawin mo na siya lamang utos ng Diyos, hindi ka mahirapan at madali pang maayos ang anumang suliranin ng taong bayan. 24. Pinakinggan nga ni Moses ang payo ng kanyang biyanan at sinunod niya ito. 25, pumili nga siya ng mga lalaking may kakayahan at ginawa niyang tagapangasiwa sa Israel para sa libo-libo, sa daan-daan at sa 5,000 at sa mga 10,000. 26, sila ang naging palagi ang hukom ng bayan. Ang malalaking usapin na lamang ang dinadala nila kay Moses at sila na ang lumulutas sa maliliit na kaso. So, ang ating pong paksa, a community of love is a place of mentorship. Tayo po muna ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito. Dalahin po namin, Ama, na samahan, tulungan niyo po kami sa aming pong pag-uusap na ito, sa aming pong pag-aaral ng pong mga salita. I-guide niyo nga po kayo, Panginoon, at mahamon po kami sa pamamagitan ng iyong pong mensahe ngayong umaga. In Jesus' name we pray. Ito po aming dalangin. Amen. So, mga kapatid, gusto ko po munang bigyang pansin yung salitang cultivating. Ano ho ba yung ibig sabihin na what does cultivating something mean? So, yung word na cultivate or cultivation ay
Ginagamit ito madalas po sa mga magsasaka. Ano po? Sino ho nakaranas dito magtanim ng palay, ng halaman. So mayroong tinatawag na cultivating stage. Lalo ho yung mga mais, talong. Kailangan ho talaga i-cultivate. Aayusin yung lupa, minsan tatanggalan ng mga dahon. Sabi niya, to cultivate is to nurture and help grow. So yun ibig sabihin ng cultivating. Sabi from Google. Ngayon, yung isa pa kong salita na gusto kong bigyan pansin ay yung mentorship. Mali pa yung spelling, ano po? Mentorship is an intentional effort to support, encourage, or motivate someone. Sabi po ni Cathy Fall. So yung dalawang salita po yan ay mahalaga sa ating pag-uusap ngayon sapagkat ito po yung magbibigay sa atin ng focus kung paano natin titingnan yung mensahe. Sa chapter 18 po ng Exodus, ito yung mga panahon na tapos na silang umalis mula sa Ehipto. Okay po? Ang Israel po ay nakakaranas ng bakit yan nandyan? So, nakakaranas po ng matinding mga pagsubok, mga problema sa kanilang mga kapwa Israelites o sa kanilang mga kapwa kasamahan sa disyerto. Ano po? Unang bagay na gusto ko pong pansinin ay ang recognizing the power of community. So, sabi po sa Exodus chapter 1 hanggang sa chapter 1, Numbers chapter 1, 45, ito yung tinatawag na first census. Ang sinensus lang po ng mga panahong ito ay mga lalaking 20 years old pataas. Ano po? Yung pwede nang isabak sa gera. Hindi kasama yung mga bata at saka mga kababaihan. So yun po unang census. Yung pangalawang census po ay Numbers 26 verse 51. Nung una po, 603 603,550. Yun po yung mga taong nabilang na 20 years old pataas. Noon naman pong pangalawang census, pagkatapos ng plague, o pagkatapos po ng eto hindi malaman kung alin dito po talaga yung ginamit. Pero at least, alam natin na 600,000 sila noong mga panahong yon. Mga lalaking binata, 20 years old and above. So kung babalikan po natin yung sitwasyon ni Moses, pansinin ho natin, kailangan natin tingnan yung power of community. Recognizing the power of community. Tingnan ho natin yung verse 13. Kinabukasan, naupo si Moses upang mamagitan at humatol sa mga usapin ng mga tao. Anong nangyari? Inabot siya ng gabi sa dami ng taong lumalapit sa kanya. 6,000 ang nandoon. 600,000 pala. Ano po? 603,000 plus. So kung 100 lang bawat araw, ay talagang maagang mamamatay ito si Moses. Ano po? Kaya napakagandang pansinin, yung pagkakataon pong ito, yung pananaw ni Jethro na ipinahayag kay Moses. Sa dami ng tao, o sa dami ng nasasakupan ni Moses, kailangan niya ng katuwang. Kailangan niya ng kasangga. Kailangan niya ng leaders. Kaya po itong prinsipyong ito yung tinatawag na Jethro principle, management. Ano po? Delegates yung mga gawain. So ano pong nangyari? So si Jethro, nakita niya kung gaano nahihirapan si Moses. Maghapon siyang nagsasalita, maghapon siyang nagpapahayag, maghapon siyang nakikipag-usap sa mga Israelites, mga nag-aaway, may mga usapin siguro, kahit yung mga simpleng usapin lang, sino ang gagawa nito, sino ang gagawa niyan,
dinadala pa kay Moses. So, sa dami po ng tao, nakita ni Jethro, nahihirapan si Moses. So, bilang isang individual po, pag pinagsama-sama tayo, halimbawa tayo, community, ang tawag po sa church ngayon ay tinatawag na community. Tayo po ay bagong komunidad ng Panginoon. Ito sa Israel, inalis ng Panginoon ang Israel sa Egypt para gawing isang matatag, maayos na komunidad na ang Diyos lamang ang kanilang sinasamba. Pero sa pagkakataon na ito, nahihirapan si Moses. Ano po, nahihirapan si Moses. Pangalawang bagay po na makikita natin dito ay yung kagalingan, kahusayan ni Moses. Moses, a great leader, burdened with making judgment for all the Israelites. Kinakaya niya nung una. Ano po? Mahusay. Mahusay itong itinalaga ng Diyos. Pero, hindi kaya ng isa. Sabi ni Jethro, hindi kaya. Hindi mo yan kaya, Moses. Hindi mo yan kaya. So, in a community of love, mentorship becomes a tool to uplift and support one another. So, kaya kailangan po, dapat ang bawat isang mananampalataya, ang bawat kaanib ng iglesia ay dapat mayroong idea na dapat siya ay tumulong, magpa-mentor sa mga nakakaedad sa pananampalataya para makatulong sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, hindi po kaya ni pastor. Hindi rin kaya ng mga leaders. Hindi kaya ng iilang tao lamang. Ang community po ay dapat tulong-tulong. So, mentorship becomes a tool to uplift and support one another. Kalabitin mo yung isa, yung katabi mo po, kailangan ka. Yan. Huwag naman sobra. Baka ano namang mangyari sa katabi mo. Kailangan ka. Kailangan tayo. Kailangan tayong magpa-mentor. Kailangan tayong gumawa at kumilos, mga kapatid. Hindi lang po mananatiling nakaupo lang kayo dyan. Darating ang panahon, yung mga leader natin ay pwedeng ilipat ng Panginoon o kaya ay tumatanda na yung mga kapwa natin mga leader. Katulad ko po. Ako po'y patanda na rin. Kasama ko si pastor. Kaya yung mga kabataang bagong sibon ay kailangang maturuan at kailangang ma-equip, ma-empowered sa gawain ng Panginoon. Kailangan ho natin, habang lumalaki po tayo, habang dumadami ang ang iglesia ng Panginoon. Pangalawang bagay po ay the essence of love in mentorship. So, mentorship is a manifestation of love in action. Ano po nakita ni Jethro kay Moses? Nang makita ni Jethro ang hirap na inaabot ni Moses sa kanyang ginagawa, itinanong niya ito, ano bang ginagawa mo sa mga tao? Bakit mag-isa mong ginagawa ito at ang mga tao'y maghapong nakapaligid sa iyo? Abay, pinahihirapan mo. Ibig sabihin, pinahihirapan mo ang sarili mo. Ang dami-daming pwedeng tumulong sa iyo. So sa awa at sa habag at sa pag-ibig ni Jethro kay Moses, ay gusto ko pang makasama tong aking manugang na ito. Sabi siguro ni Jethro, aba Moses, maaga kang mamamatay niya kapag yan ay ikaw lahat ang magtatrabaho. Kaya sa kanyang pag-ibig, tinuruan niya si Moses. Ano po ang ginawa niya? Binigyan niya ng tamang idea, tamang principle ng pangangasiwa ng isang community. So, Jethro counseled Moses on how to mentor and guide others to share in the leadership challenge. Sabi niya, why not gumawa ka ng mga taong mangangasiwa sa daan-daan? Magbigay ka ng mga taong mangangasiwa sa 5-50, 10-10. Yan po yung tinatawag natin ngayon
na small group. Kaya mahalaga po, nakabahagi tayo sa small group para maturuan tayo, para ma-equip tayo. Mga kapatid, hindi lang po UNIDA ang nag-i-small group ngayon. Nagmamadali na tayo para i-equip ang bawat mananampalataya sa gawain ng Panginoon. Taas po ang kamay ng kasama na sa small group. Kaya siguro, mahigit na mga kalahati. Ayaw pang tumaas. So, hinahamon ko po ang mga kapatid natin na hindi pa ho kasama sa small group. Ito po yung pagkakataon para sama-sama tayong ma-mentor, sama-sama tayong lumago sa gawain ng Panginoon. Pangatlong bagay, ano pa yung benefits, the mutual benefits of mentorship? So, pinakinggan ni Moses ang payo sa verse 24, pinakinggan nga ni Moses ang payo ng kanyang biyanan at sinunod niya ito. Pumili nga siya ng mga lalaking may kakayahan at ginawa niyang tagapangasiwa sa Israel para sa libo-libo, sa daan-daan at 50 at 10. Pero bago po yan, sinabi po ni Jethro kay Moses, turuan mo sila kung paano mga siwa. Dito po nagaganap yung tinatawag na mentorship. Kung paano yung gagawin nila, ituro mo sa kanila. Mga kapatid, kung hindi tayo magtutulungan, kapag darating ang panahon, pwedeng magsara ang church na ito. Pwedeng iilang tao na lang po ang makakasama natin. Kasi hindi tayo nakikipag-cooperate. Mga kapatid, kailangan natin ang bawat isa. Katulad po ni Moses, sinunod niya yung payo ng kayang biyanan. Napakahalaga na ang isang tao kahit papaano, siya ay humihingi o pag pinayuhan siya ng tama, ay ginagawa niya. Ito pong salita ng Panginoon ay isang payo para sa ating bawat isa sa atin. Pwede ho ba tayong makinig at sumunod? Pwede ho ba tayong makiisa sa layunin na lumago ang kanyang iglesia? Lumago sa aral ng Panginoon. Sumama na po sa ating po mga small group, mga kapatid. Kung wala ka pang small group, nandiyan po ang ating po mga leaders, lumapit po kayo. Lumapit po kayo para kayo po'y maturuan, matulungan paano mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. At the same time po, ang ating po mga pamilya ay ma-mentor din po natin. Matulungan din po natin kung paano sila mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. Alam po natin na nalalapit na ang mga huling araw. Babalik na ang Panginoon. Sabihin mo, ang tagal naman yung pastor. Noon pa, bata pa ako, naririnig ko na yan, babalik na ang Panginoon. Tanda na ako, puti na ang buhok ko, wala na nga akong ngipin, wala na rin akong buhok. Hindi pa rin bumabalik ang Panginoon. Yes. Dahil hindi po natin alam. Kaya ito po yung ating pinangahawakan. Paano nga kung bumalik bukas? Paano nga kung bumalik na ang Panginoon sa susunod na buwan? Handa ka na po ba? Kaya mga kapatid, ano yung essence ng mentorship? So, tingnan po natin yung ginawa ni Moses. By embracing mentorship, Moses relieved his burdens, empowered others, and allowed an exchange of knowledge and experiences. So, ano po nangyari? Nagaanan si Moses. Hindi na siya maghapong nakaupo para tingnan, alamin ang kalalagayan ng kanyang mga kababayan. Mayroon nang tumutulong sa kanila. Gusto niyo hubang humaba ang buhay ng ating pastor? Kailangan ho natin siyang tulungan. Kailangan natin magtulong-tulong. Gusto niyo bang humaba ang buhay ng ating mga leaders? Parang ayaw niyo. pag ayaw niyo humaba, wag ho kayong makiisa. Yan. So, joke lang po yan.
Pero kung kailangan ho nating makiisa sa bawat isa. Ano po nangyari kay Moses? Gumaan yung kanyang dalahin dahil mayroon na siyang pong katuwang. Mayroon na siyang kasama. At ano pa? Yung experience ng bawat isa, papansinin po natin, si Jethro at si Moses, ilang taon silang magkasama? 40 years. Kasi nung tumakas si Moses mula sa Egypt, pumunta siya sa Midian. Pag binasa po natin yung chapter 1, verse 1, si Jethro ay hindi lang simpleng tao. Isa po siyang priest sa Midian. Kinikilalang tao sa Midian ng mga panahong yon. 40 years silang magkasama doon. Sa katumugon, si Moses sa tawag ng Panginoon, 80 years old na po siya. So, noong mga panahon po niya, siguro si Jethro ay nasa kulang na siguro 100 years. Ano ho? Si Moses naman ng mga panahong yan ay 80 na. Pero kaya pang kumilos sa mga panahong yan. Ngayon po, sa panahon natin, maikli na ang ating buhay. Huwag na ho natin paabutin ang ating edad na 80 years old bago tayo sumama sa small group. Ano po, ngayon na ang panahon. Ngayon na po, yung mga nakaraang experience mo, pwede mong makakatulong sa mga bagong henerasyon ngayon. Makiisa po tayo. So, in a community of love, both mentors and mentees have the opportunity to learn, grow, and foster deeper connection with God and one another. Kaya po minsan maganda ho yung relationship ng isang hindi lang ho magkaibigan, kundi nagtutumutuwang sila sa mga gawain. Di ba ho, masarap magkwento sa isang tao na mapagkakatiwalaan mo. So ganito po yung sitwasyon ni Moses. Yung parang sa bigat ng kanyang dinaranas, ikwinento niya sa verse 8 kung ano ang nangyari sa kanila mula sa Ehipto hanggang sa sila po ay marating nila yung disyerto. Doon po yung dinalaw sila ni Jethro. So dahil alam niya mapagkakatiwalaan si Jethro, kwinento niya. At alam niya si Jethro ay isang may takot sa Diyos. Ano pong ginawa ni Jethro? Si Jethro po ay nag-alay ng handog sa Panginoon, ng papuri sa Panginoon. Kaya mga kapatid, kung gusto mong lumago sa pananampalataya, humanap ka ng magme-mentor sa iyo. Di ba ang prayer natin? Spiritual growth. Madalas po sa prayer meeting, yan po ang aking naririnig. Spiritual growth. Ano pang growth ang gusto mong mangyari kung wala ka namang ginagawa? Anong spiritual growth po ang gusto mong mangyari? Ang spiritual growth po ay lumalalim sa pagkaalam sa Panginoon. Yung iyong pag-unawa sa Panginoon ay lumalalim at nai-apply mo sa buhay at naisasalin mo muli sa bagong henerasyon. Sa iyong kapwa. Nai-impluwensyahan mo ang iyong kapwa. Yan po ang paglagong espiritual. Hindi po yung nakakatayo ka lang sa unahan. Sasabihin na ho nating malago na sa pananampalataya. Hindi po. Hindi lang po yun. Isang bahagi lang yun. Ang pinakanais na bahagi ng Panginoon ng yung kalaguang espiritual ay yung ikaw ay ginagamit na ng Panginoon na nagwi-witness, nag-aaral, nagtuturo ng salita ng Panginoon sa hindi mananampalataya. That is growth. Mayroon ka ng burden muli. Mayroon ka ng burden sa iyong puso na i-aral, na ituro ang salita ng Panginoon. So, anong nangyari po kay Jethro at kay Moses, yung kanilang idea ni Jethro ay kinuha binigay kay Moses at ito naman ay inadapt ni Moses. Mga kapatid, kailangan natin ang bawat isa. So, sa pang-apat po, amplifying the impact of mentorship. May nag-message pa, no? So, verse 26, sila ang naging palagiang hukom ng bayan, ang malalaking usapin na lamang ang dinadala nila kay Moses at sila na ang lumulutas na kaso.
Sa makatuwid, nakita natin sa pagkakataong ito, yung ginawang mentorship o pagme-mentor ni Moses sa kanya pong mga leader na mapagkakatiwalaan ay talagang hindi niya na ito ginagawa. O ibig sabihin, yung mga maliliit na bagay, hindi niya na ginagawa sapagkat mayroon na siyang naitalaga. Biruin mo kung lahat ng gawain dito sa church, si pastor lang ang gagawa. Siguro si pastor, lulugo-lugo na ngayon. Pero dahil may mga katuwang, at pag lalo pa hong lumago ang church, kailangan pa ho natin na magtulungan. The profound impact of mentorship isn't limited to individuals alone. So Jethro realized that by initiating a mentoring structure, Moses could lead more efficiently with a fair distribution of responsibility. So nakita ni Jethro yung ganitong structure na kailangan ni Moses na yung leadership niya, i-upgrade niya. Yung pangunguna niya ay i-upgrade niya. Sa kanyang pag-upgrade, nakita naman natin ang kahusayan at ang nagiging bunga ay napakaganda. At ito pong prinsipyong ito po yung ina-adapt hindi lang po sa church, maging sa ibang business. Yung prinsipyo ni Jethro, i-delegates. Yung maliliit na bagay, ikaw nang gumawa. Yung malalaking bagay, yung pinaka-main, yung pinaka-leader na. Bilang pagtatapos po, as we reflect on Exodus chapter 18, so let us grasp the essence of community of love as a place of mentorship. By embracing the power of mentorship, we foster an environment where burdens are shared, wisdom is imparted, and leaders are nurtured. Both tayo po ay na-upgrade. Tayo po ay na-uplift sa ganito pong bahagi. Community of a place na kung saan meron pong mentorship. As a disciple of Christ, let us strive to create communities where mentorship flourish. May we extend love and care to one another, investing in each other's growth and continually seeking God's guidance. Mga kapatid, ikaw at ako, ang itinayo ng Panginoon na community sa mga panahong ito. So community means church. Ikaw at ako. A community of love is a place of mentorship. Patuloy po nating iparamdam sa bawat isa ang pagmamahal ng Panginoon through mentorship. Minsan pa po, pwede ko po bang i-request ang ating pong praise and worship team? Minsan pa po nating awitin yung Potter's Hand. So gawin po natin itong panalangin sa Panginoon. Itong awit na ito, na ang Panginoon na siya pong nagmumold sa atin, ay patuloy po tayong magpagamit sa Kanya. Beautiful Lord, wonderful Savior.
portion. All of my days are held in your hands, Grafted into your perfect plan. gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live my life through your eyes. I'm captured by Your holy calling set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead Me, Lord, I pray. Take me, Hold me, use me, fill me. I give my life to to the Potter's hands. Hold me, Guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Potter's hand. Sige, tayo po'y manalangin namang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po ang inyo pong mga anak, Ama. Kaya niyo po, Panginoon, sa amin pong, sa journey ng aming buhay pananampalataya, magkaroon po kami ng burden na magpagamit. Burden, Panginoon, na matrain para sa iyo pong mga gawain, Panginoon. Tulungan niyo rin po ang bawat isa, Panginoon. Ang aming pong mga leaders, ang aming pong, yung pong mga, itatayo pang mga leaders, Panginoon. We thank you so much, Father God, sapagkat alam po namin, katulad po ng mga naunang mga Kristiyano, sila po yung nagbukas ang puso sa pagtuturo at yung mga tinuturuan din po, bukas ang puso para matuto. Gayon din po ang gawin po ninyo sa bawat isa sa amin. Buksan niyo po ang mga puso at isipan, Panginoon, na lumago sa aral po ninyo, lumago sa paglilingkod sa inyo. Sa iyo po namin pinagkatiwala ang lahat, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin po ang Panginoon. God bless po. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay mag-close sa prayer ngayong umaga. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyo sa umaga pong ito. Salamat po sa iyong pagpapaalala ng halaga, Panginoon, ng komunidad na kung saan ginagamit mo upang kami ay magabayan sa amin pong paglago sa aming pananampalataya through mentorship. Thank you, Lord, Panginoon, sa lahat ng bagay na mayroon ng iyong iglesia na kung saan ay iyo pong niloloob upang magabayan, maalagaan ng bawat isang mananampalataya na narito. Dalangin po namin na tumawag ka pa ng iyong mga anak na handang magpahubog sa iyo at handang magpagamit, Panginoon, sa iyo sa kanila pong mga buhay. Hinihiling po namin, Panginoon, na ikaw rin po magpala sa bawat isa sa amin, ano man yung aming mga panalangin, sa iyo po namin ito pinapagkatiwala at hinihiling ang iyong pag-iinga sa aming paghiwalay pa uwi, patungo sa aming mga tahanan. Ingatan mo po kami, samahan, Panginoon, bigyan ng
isang masaganang panangalian kasama ng aming mga pamilya at samahan kami sa buong isang linggong darating, ano man ang aming gagawin. Dakilang Diyos, Ikaw po ang aming maparangalan at maluwalhati ng aming mga buhay. Salamat po. Ito po ay aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Pinakamamahal, naway sumaating lahat ng pagpapala ng Panginoon Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipit at kaaniwan, buhat sa banal na Espiritu, mulangit pagpasawalang hanggan. Amen.